Mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huya Sir. Magandang gabi, Brother Tony. Yeah, And syempre sa ating mga naggagandahang, nagpapatawad, at Ay. lumigiting mga 24/7 na co-host Yes! natin. Sister Sai, Sister Rona, and Sister Ara. At syempre, Brother Tony, sa mga naunang nakapaglakon. Amen. Laging sa mga taga-subaybay natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Amen. Of course, gusto rin natin batiin kaagad yung ating pong Pastor Hill M. Yes, Lauren, sir. sir. Hello po. Amen. Of course, Good evening, sa nakita natin kanina sa intro, mga resident host, mga co-host. Well, of course, ang pinaka-main host natin dito ay wala pong iba kundi yung ating pong pastor. Alright, sa pagkakataong ito, bigyan po muna natin ng pagkakataon na makapagbati yung ating pong mga nagagandahang mga co-host. Unahin po muna natin si Ma'am Sai. Ma'am Sai! Yes, Sir Tony. Good evening po muli sa inyong lahat. At gusto po namin batiin ang mga nauna na pong nakapag-login. Nandito po sa aking kopya. Nakikita ko na si Ma'am Maria Fe Villegas. Good evening po, Ma'am. And then si Sir Abriel Carlos. Good evening po. At meron pa rito nanonood si Ikaw Lang Sapat Na. Ay, Ayan. Yun! seryoso yan? May pangalan na Yes, ganyan? ang sabi niya, good evening everyone. So, good Pambihira. evening po, Ikaw Lang Sapat Na. Ayan. Nakakanginig yan ah. Yes, at syempre nanonood rin si Ma'am Helen Capundan, si Ma'am Margaret Jane, si Ma'am Faith Fernandez, Ma'am Fordelisa Cacho, at si Ma'am Noyce Navarro, syempre nanonood rin siya. At syempre si Sir James Kip, tama ba? Kiped? Tama ba? Sorry na kung mali. Oh, siya na yun. Yes. At nanonood rin si Sir J.R. Louis Ruiz. Yun. Nanonood rin. Si Sir Bihira. Lagia, Mark Anthony, at si Ma'am Tina Trinidad. Good evening, Hello, Ma'am Tina. Tina. Yun, Good shout evening. out. At syempre nakita ko na rin yung aming gwapong leader na si Sir George. Wow. Ng Team Patient. Yes. Amen. Sir Go George. Team Patient. Good evening po muli sa inyong lahat. At syempre sa iba pang Team Preparation. At gusto ko rin batiin dito na nanonood na rin si Sir Carmelito Timpang. Hello po. Amen. SKRR. At iba pa ay babatiin din ng aking mga asman. Pero gusto ko pong batiin yung aming area po, yung Central South Family. Ngayon pong oras na to ay meron silang fellowship dyan po sa bahay po ng Galindo. Wow. Galindo. Yan. Dyan po yung mga mothers and fathers. Sir Gerard, good evening po, Ma'am Rhea, at ang aking nanay. Thank you, Ma'am Rhea. Sinundo mo si Mami. Andiyan sila ngayon. Sila Ma'am Julie, sila Ma'am Jean, andiyan sila. Good evening po at habang kayo ay nag-fellowship, pwede rin kayong sumubaybay. Ayan. At syempre, babatiin din ni Ma'am Ara yung iba. Gumara. Amen. Thank you so much po, Ma'am Cyril. At magandang gabi po sa inyong lahat. Team Preparation. At syempre, gustong-gusto ko rin pong batiin Gusto ah. ang aming Yo. area na SB Generation. Southeast Wow. Border SB. Family. Ang Pambira. pangalan ng young people po doon, Akala ko. SB. Generation. Akala ko Starbucks. Wow. Akala ko, South Border tapos Chosen Generation. Akala ko So, SB19. SB Generation. Southeast Border Family, hello Alright. po. At ganoon din po sa lahat ng grupo namin sa Team Preparation. Yun, Nandito yun. na napakaaga ng aming leader. Sabi niya, sir, Okay. kahapon pa nandito na siya. Ay, Ayan. So, hello po, ayan, sa Team Ang bihira. Fearless. Ayan, sa Seryoso grupo ng yan. Team... seryoso yan. Magagalit yan sa amin mamaya. Gula sa grupo ng Team Fearless po. Hello po. At ganoon din po sa grupo ng Team Purposeful. At ganoon din po sa Steadfast at sa Team Patient. At syempre sa lahat po ng nanonood na, kasama po natin ngayong gabi si Sir Ronel Formanes at Amen, si Sir Sir Ronel. Rico Hello po. Formanes. Good Amen. evening po sa inyo. At ganoon din po, kasama na rin po natin si Ma'am Chris Capote Ampig. Hello, good Hello, evening. Amen, Ma'am Chris. Good evening. At ganoon din po si Sir Dennis Rio Florido. Kasama Brother na po Dennis. natin ngayong gabi. At ganoon din po si Ma'am SKRR at si Sir Poseidon Tadpole yata to. Ayan. Yun, si Good eve- Tadpole. Ayun, good Justin, evening po. shout out to you, Ayan. Justin. na tadpole pa. ah. Yes. Tadpole pala ka. Si Amen. Ma'am Lydia Fusin, good evening. Si Sir Amen, Renante Ma'am Bayubay, Lydia. good evening. At si Sir Edward Rabino, si Ma'am Eugene Mendoza, hello po, Amen, Doc. Nina. Good evening. po. At si Ma'am Samantha Pulido, si Mike Peps Pentecostes, at ganoon din po si Ma'am Dayan Valencia, kasama na rin po natin. Dan, shout out to ngayong you, gabi. Dan. Juana Amen po, Marie, amen. kasama na rin po natin ngayong gabi.
At ganun din po, andyan na po ang ating mahal na pastor. Good evening po. Amen. Sabi po Pastor sa- Eli, sir. Good evening, brethren. Enjoy watching this program with your family. Love you all. At ganun din po sa lahat po na mag-tune in pa lamang po ngayong gabi. At syempre, yung iba ay babatiin ng ang ating pinakamagandang host ngayong gabi Yun. at kanyang birthday bukas. Ayun. Wow! Yun. Bukas na bukas na. Ayan. Kaya pinakamaganda. Salamat pinagbigyan nyo ako. Sa muli, mayong gabi sa tanan. Ayun. Nakakatuwa na ngayon po sa studio kasama natin ang mga team prep. Dahil Yes. ang team prep, Yun. ito yung programa para sa atin. Kaya kayo dapat ang nangunguna. At of course, present dyan ang Team Fearless. Pinangunahan ng aming gwapong leader. Kaway naman, Sir Emil. Kita-kita ka sa camera, oh. Ma'am And Jenny Rose. Sir Roy, kita sa Sir camera. Tony, i-shout out ko lang yung leader namin. Pag kami yung naka-assign na magpakain. Uy. Oh. Sir, hindi na yan maghahanap sa amin ng contribution. Ay, Siya na. Yun. Sana Oh. all. Kaya ganon Ibang klase. ka-generous ang aming Yes. leader, Wow. si Brother Talaga Emil. yan. Napakapalad. Grabe. Napakapalad Pwede namin. bang maging And miyembro ni Sir Emil? ang iba pang mga leaders na nandito ngayon at mga grupo nila. Kaya maganda dito na makikita namin ang mga kasamahan namin mismo. And of Yun. course, West Bank family at ang Ascom Boys at Ascom Girls na mga kasamahan natin. At yung mga Baptist Builders Amen, na amen. nanonood din. O, Good si to Sir see you all. Nino, kasama na din natin. Amen. And si Pastor Hill, ayun po, and si Gisrel Laudato. And meron po dito, Ma'am Faith Fernandez, maraming salamat po. Hello po, Ma'am. At Amen. si Sir Carl, kasama din natin, si Ma'am Helen Capundan. And merong family kanina na binati si Ma'am Tina, ang Patriarcha and Family. Ay, hello po. Ayun. Yun, Amen, Rodel, amen. Patriarcha and family. Shout out sa inyo to the Patriarcha family. Yun, Amen. Thank you hello for po. tuning in. And si Ma'am Edina Lorzano. At sa lahat po ng mga kasama namin ngayon na ang sabi po ni Ma'am Flor de Liza Cacho, wow, gaganda at gwapo mga host ko. Ay, wow. Maraming salamat po, Ma'am Flor. Wow. Ayun. Malaking bagay po yan. Yes, at ang Nadamay pa. team nanay, ayun, maraming salamat na kasama na namin kayo ngayon. At sa lahat po ng viewers, sa Sir Carl Beltran, at sa lahat ng mga kasamahan, magandang gabi sa ating lahat. Amen. Thank Pastor you. Louie po, kasama Pastor na rin po Louie. natin ngayong Pastor gabi. Louie. Amen. Pastor Louie, good evening, sir. Good evening po. At si Ma'am, si Christy Grunwald. At Hello. si Ma'am Sheila Haramilio, kasama na rin po. Amen. Yun. Kuya, sir. Okay, so umpisa natin ba nito? Umpisahan na. Parang Magandang gigil na tatalakayin si ngayong gabi. Kuya. Ah, Pambihira. oo, pambihira. Alam nyo, sa mga taga-subaybay natin, for the past almost magto 2 months na siguro, Yeah. ang tinatalakay natin, for this year is commitment. Yeah. Yeah. And then Amen. our particular for the past 2 months is commit to forgive. Yeah. Sapagkat maraming away sa mag-asawa. Ganun ba yun, Kuya? Eh kasi, alam nyo, hindi kasi naintindihan ng kabataan yan. Yun. Kasi, binata't dalaga. Di May pa. kanya-kanyang buhay. Oh. Sabi nga ni Pastor, di ba? Let's say kung kinasal kayo, 24 years old ang babae, ang lalaki 25. For 24 and 25 years respectively, may kanya-kanyang buhay sila. Nakasanayan nila yun. Nakasanayan nila yun. Ngayon, Yeah. all of a sudden, pinagsama mo sa isang bubong. Nasabi nga ni Sister Ron na 24/7 nakasama sila. Di ba? Doon pa lang, pag hindi mo naintindihan yan, magkakagirian yan, konting sagi lang, konting misunderstanding, maging sanhin ng away. At Tama. pag hindi ma-check ng bawat isa, yung away lalaki yan. At kung hindi marunong mag-forgive, sa umpisa pa lang, ang husband at ang wife, lalaki ang problema. Ika nga, yung baga lang na namumula lang sa gabi, maging apoy na ikakasunog ng buong bahay. Ang lalim. Masisira ang tahanan, ang samahan. Bakit? Maliit na baga pa lang, hindi pinatay. Anong paraan? Forgiveness. Pinaypayan, sir, kaya lumal. Kaya importante maintindihan na ating mga kabataan, Brother Tony. Sir. Last week, may tinalakay tayo, Brother Tony. Pakibasa mo yung binagit mo kanina, Brother Tony, na doon tayo mag-jump off ngayong episode, ngayong gabi. At hihimay-himayin natin yan sapagkat I believe this will be a blessing sa ating mga taga-subaybay. Yung ating mapag-uusapan ngayon pong gabi, actually, is also a part of forgiveness na napakagandang pag-aralan natin. So dito matatakil po natin about key lessons on forgiveness. May mga Key lessons. key lessons. May mga ilang bagay po tayo dito na mapag-uusapan and I do believe na magiging blessing
and reminder for all of us, especially sa mga kagrupo natin ng team preparation. Kung hanggang ngayon ay problema pa rin natin ito, hirap tayo magpatawad, ito yung pinakamagandang pagkakataon na sama-sama tayong makapag-aral patungkol sa ating pong lesson about forgiveness. Sa ayaw man natin o sa hindi, lahat tayo ay biktima nito. No, wag na wag nating sasabihin na, Sir, ang tagal ko na sa simbahan, matibay ini. Pambihira, yung mga ini-ini na yan. Naririnig ko yan kay Pedro. Pambihira, akala mo si Pedro nga nayari. Ikaw din, sigurado. Kaya mga kapatid, team preparation, hindi basihan yung gaano katagal ka na sa simbahan, ano man ang posisyon mo sa simbahan, na meron kang ministry, marami ka na naging bunga, etc., etc. Lahat tayo ay nagiging biktima po niya na ang hirap magpatawad. Kaya napakaganda ngayon pong gabi na balikan natin yung mga ibinahaging prinsipyo ng ating pong pastor, and I do believe na ito ay magiging blessing sa bawat isa po sa atin. Alright, so bago yung lahat, no, ang forgiveness is a deliberate decision. Okay? It is a deliberate decision to release anger and resentment. Ibig sabihin, meron Deliberate. tayong i-release, no? No, na sabi po dito sa ating pong meaning is ang ating pong i-release diyan ay wala pong iba kundi yung ating pong galit. Pag tatagalugin natin yung resentment, tama ba na ito ay yung paghihiganti? Tama, di ba? Alam nyo, huya, ang nature ng isang tao, pag tayo ay nasaktan, automatic gusto nating Bawi. Gumante. Balik mo sa kanya. Oo. Balik mo sa kanya. Oo, ayaw natin magpatalo Yan ang nature natin. So kung yan ang naging nature natin, ay pambihira. Ano pa nga ba ang pwede nating gawin, no, na paraan para ito ay mawala sa atin at hindi natin makasanayan? Kaya ngayong pong gabi, napakaganda na pag-usapan natin key lessons on forgiveness. First step in forgiveness is wala pong iba, is a deliberate decision to release anger. Sabi nga ng ating pong pastor, balikan natin yung sinabi ng ating pong pastor. Sabi ng ating pong pastor, I will not allow my anger, hurt, or feelings to control me. Game. To control you. Yes, sir. Ibig sabihin ba dito, pag hindi mo na-release deliberately, nakalimutan, yung iyong anger, yung galit mo, you are now being controlled by your emotions. Yes, sir. By That's your it. anger. Yes. Kontrolado ka niya. Totoo naman ba dito, na kontrolado ka? Sa mga taga-subaybay natin, alam nila yan. Pag may nakaatraso sa'yo at nagagalit ka, at hindi mo kinalimutan kasi you feel offended, gusto mo makaganti, makabawi, makaisa, nagbabago ang temperament mo. Totoo yan. Nagbabago ang diskarte mo. Yes, sir. Kung dati-rati, malamig ka lang kasama, cool kang kasama, ika nga, sabi ng kabataan, chill ka lang kasama. Pag may dala kang galit, may kim-kim ka na galit, Apektado yan. iba ang kilos mo, ibang Totoo yan. diskarte mo. Yes, sir. Totoo. Ibig sabihin pa dito, kontrolado ka ng galit mo. Totoo. Totoo. Yes, sir. And many times, di ba, nakikita natin, hey, basta. Ano pakialam mo? Ay, Ay, di ba, mga ganyan. kuhang-kuha. Wala pa yun. Bigla pa lang, wala pang rehearsal yun. So maraming ganun. It could happen to the wife. It could happen to the husband. Yes, sir. Minsan naman, hindi naman sa sumigaw ng ganun, pabagsak ang salita. Yung manahimik lang ba dito ni? Hindi iimik. That is also one Yes, form of sir. responding to anger na may kinikim-kim kang galit. Yun. And yung silent treatment, yun. Akala mo wala lang. For deep inside, galit na galit, at manahimik siya. Namumula na Kaya sir. nag-change yung Nag-iisip yan countenance. deep inside, manigas ka dyan. Bahala sa buhay mo. Nagbabago ang tumatawa si Sai at si Rona Madalas ang ganyan yung asawa ba dito, yung wife. Uy. And makikita mo, nagbabago ang diskarte, ang kilos nila. They are being controlled by their anger. Kaya sabi mo nga ba dito ni kanina, it is a deliberate decision to let go of anger. Yun naman ang pinaka-definition of forgiveness. Totoo po yan. Kaya, isa ito sa napakahirap, pero ito yung talagang dapat na unang-una nating gawin. No, bagamat mahirap na mag-release ng anger sa isang tao, pero walang pwedeng ibang paraan. No, kung gusto natin mag-forgive sa isang tao,
walang iba, ang unang-una nating gagawin is tanggalin natin yung galit na nararamdaman natin sa isang tao. Balikan Yun. natin huya, no? Totoo yun, yung sinabi natin I will not, sabi ng ating pong pastor, I will not allow my anger, hurt, or feelings to control me. Totoo yan we are controlled. No? Pag tayo po ay galit, siguro pinakamaganda dito, magbigay tayo ng personal na experience Yan. regarding dyan pag nagagalit tayo. Hmm. Ako lang, sa akin lang naman. Yan. Pag ako ay galit, yung pananalita ko, apektado. Yes, Brother sir. Tony, palagay ko, hindi lang ikaw, pati ako. Lahat. Yes, sir. Sabihin natin lahat Oo, tayo. lahat tayo. Yung malumanay na pagsasalita mo, pero pag ikaw ay punong-puno na, Paano, sir? ay, ambot sa imo. Hindi, biro lang. Pang ano yan eh. Ilonggo na pala Ang si mga Sir, ilonggo yan, no? Pero sa totoo lang, sa ayaw man natin o sa hindi, pag tayo po ay galit, apektado yung ating pananalita. Yung Lahat. bagay na sabi nga ng Bible, a soft answer Turneth turneth away away wrath. wrath. No? Pero pag may sumisigaw sa'yo, pambihira, palakasan tayo ng boses. Kung sinong mas malakas, yun ang panalo. Di ba? Alam nyo, pag galit tayo, sa ayaw mo natin o sa hindi, ganyan. Manahimik ka ang na lang, naranasan. Brother Tony. Lessons learned Yes. yan eh. Yes, sir. Pag ikaw ay galit, Art manahimik of ka lang. silence, sir. Pag wala kang magandang sabihin, Tumahimik manahimik ka na na lang. lang. Yes. Ang tao kasi human nature. We have all been there. Pag offended ka at galit ka, gusto mong magsalita. Yeah. Gusto mong ilabas. Pero ang mailalabas mo na salita ay hindi maganda. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? He that controlleth himself or his tongue is stronger than he that taketh down a city. Control mo yung salita mo. Control mo yung emotions mo. Control mo ang sarili mo. Sabi mo nga ba dito ni, kanina anong pagkasabi mo? Ay ambot sa imo, dira. Di ba? Kaya mga Ilonggo Ambot pag sa nagalit, imo, di ba? Ganon. Oh. Wala namang nagagalit na automatic na malumanay ang sagot. It is a deliberate decision na hindi ka sasagot ng pabalang, pabagsak, pasigaw, or matigas na salita. It is a deliberate decision. Kung wala ka pa sa decision na yan, sa point na yan, huwag ka muna magsalita, sabi ka ni Sister Rona kanina. Manahimik ka na lang. A soft answer turneth away wrath. Kung hindi ka makapagsalita ng soft answer, tumahimik ka na lang. Yun. Amen. Alam nyo, sir, Ma'am Rons. naalala ko niya noon. Kaya ito yung blessing na kapag nakasanayan mo, sir, kapag dumating ulit sa'yo ang pagkakataon na yun, ma-apply mo to forgive. Nung kabataan ko, sir, yung time na nawala yung husband ko, yung para dapat sa akin, kasi bilang, di ba, may conjugal properties kayo, kinuha yun lahat sa akin, walang binigay. So, ang sabi ng family ng, yung relatives nila, ang sabi nga, Ron, napakabait mo. Kasi kung sa amin yan, magkapatayan na. Sa isip ko naman, ayokong makipagpatayan dahil lang sa pera. So, that's my thinking, na kahit bagong ligtas pa lang ako that time. So, alam yung ginawa ko, na-apply ko yung, naalala ko nung sinabi ni Pastor, pumunta ka sa isang lugar, doon ka iiyak. Alam niyo ba ang ginawa ko? Sa private cemetery kasi yung husband ko dahil may sila doon, may lugar sila sa kanilang sa clan nila. Pumunta ako doon at alam ko naman na hindi na niya ako maririnig dahil nga ligtas na ako alam ko na. Doon ako umiyak at nagsalita. Nang Sumigaw sabi ko, ka. So, sir, alam mo sabi ko sa kanya, babe, sorry sobra akong nasaktan sa ginawa ng family mo. Yung hurt. Kasi pati yung bagay na dinala ko dahil para na sana yun sa akin kukunin pa nila. Actually, hindi na kukunin Inano pa ako na kukunin pa. So para bang last piece, wala talaga siyang ibibigay sa akin. So ngayon ang ginawa ko, kung magpaalam na ako sa iyo i-close ko na yung chapter ng buhay natin. Yun. Pambira. Pambira. Yun Close book talaga. na. Oo, Close book. sir. Close. I-close ko yung chapter ng buhay natin at magsimula ako ng panibago. Tumatawa si Oo. Master Ara eh. Which is, naalala ko kasi, sir, na kung ganun yung attitude natin, you can easily forgive and Yes. move on Move sa on. buhay mo. Dahil Yun. yun yung first step ko at pinuntahan ko yung ni Mayor, yung family ni Mayor dahil isang compound kami. So sabi ko sa kanya na, pasensya na aalis ako. Dahil kailangan kong mag-move on na
ayoko kung mag-file man kayo ng case against doon sa kayo na pong bahala. Pero ako ayoko mag-involve. At gusto kong ayusin yung buhay ko na ako na lang. Yun. Yun yung pumunta ako dito. At alam niyo yung blessing doon, inaway ako ng immediate family ng husband ko. Pero yung family nila, Mayor, at yung ibang relatives nila, dahil nakita nila yung response ko sa pangyayari, na pwede Pinabayaan akong ka lang. maghabol. Pinabayaan ka na lang. Pinabayaan ako, sir, at every time, sir, may meeting si Mayor dito, dahil that time, yung nanay niya, yun yung parang anak-anakan yung husband ko. Tatawagan ako, Ron, nandito kami sa Yun. hotel na ganito, punta ka dito, mag-dinner tayo, at pag nagkita kami, bibigyan ako ng allowance. Yun ang effect. Yun ang Yes, effect. sir. Nang may deliberate decision ka. I let go. Nakalimutan mo. Let go. O, Ara, may inano ka kanina. Ay, Natatawa ka kanina eh. Hindi, sir. Sabi kasi dito Sige, ni Ma'am basahin natin yan. Maganda yan. Christy Desa. Sabi ni? Ma'am Christy Desa. Oo. Sabi Madam niya, Christy, shout out to you. Brother Tony, si Huya, di marunong magalit yan. Yun! Oo, guys! yun. Malawak ang pasensya at malaki ang puso. God Wow! bless Yes. you. Ikaw So, na, ngayon, Madam sir. Christy, shout out to you all the way Hello in po, Cavite. Cavite Yun. City. Amen. Alam mo ba dito, Tony? Sabi mo kanina, di ba? Deliberate decision. Ano pang lessons learned natin? Yes, sir. So, kaya napakaganda po nito. By the way, sir, sir, no? Maganda po yung ipinakitang testimony ni Ma'am Rona eh. It Yeah, is a yeah. personal experience eh. Kaya nakita po natin sa hakbang na ginawa niya, hindi niya hinayaan yung galit niya na manatili sa kanyang puso. Bagamat sa larangan ng batas, Yes, sir. May karapatan kasi conjugal property. Totoo yan. Diba? So kung ang habol mo lang yung property, yung pera, yung pwedeng rightfully and legally yours, Yes. pwede mong ipaglaban yun. Yes, sir. At saka, mas malakas yung, yung loob mo na lumaban kasi alam mong may karapatan ka. Yan ang isa yan sa May pinakamahirap backup eh. pa ako. Yun, meron Oh. pa, oh. Diba? Pag may karapatan ka, ipaglaban Laban mo. mo. Diba? Yun. Pero, sabi nga ni Rona, ayoko ma-involve sa ganyan. Yes. There is more in life. Kasi kung magmamatigas yung kabilang side, hahaba ang kaso. Matagal yan. Haharap pa sa korte, etc. Hindi ka makamove on. There is more to life than just that. Kaya tama yung ginawa niyang decision, Brother Tony. Amen. Tama po yun. Ini-enjoy ko ngayon yung life na yun, sir. Yun. Amen. Amen. Alright. So, maganda po kanina yung sinabi po natin, I will not allow my anger or feelings to To control control me. Another thing, I will not let anger hold me hostage. Yun. Yun. Nababanggit na po ito natin madalas at madalas ko naririnig to kay Ma'am Rona eh. No? Sa totoo lang ang isang tao parang hostage yan eh. No? Yeah. Hostage siya Bihag. Bihag. ng galit. Bihag ka ng No, galit mo. ano ba ang kalagayan ng isa pong na hostage? Wala kang kalayaan. Wala May kang kalayaan. na-control sa kanya. Limitado ang kilos mo. Limitado, yes sir. Hindi ka makaalis. Yes. Yan, yan. Di ba? Yung buhay mo, ika nga, hindi maka-move on. Yun, Yun. totoo yun. Oo, di ba? Kasi, Yun. yun nga, dahil nga, hinahayaan natin yung galit eh. Na nananatili sa ating pong puso. Kaya tayo po, sinabi nga natin, is para tayong hostage. Yun. Alam mo ba na Tony, pag hostage ka, di ka makapag-isip na maayos. The moment may kinikim kang galit, hindi ka makapag-isip na maayos. Diba? Sabi mo last week, Sister Rona, sabi ko, we will jump off of that statement of yours, diba? Ano sinasabi ng tao na may kinikim na galit, may atraso ibang tao sa kanya? Gusto niya gumanti, galit siya. Ano sabi mo last week? Pabayaan ko lang yan. Makakalimutan niya rin to. Madalas yan ang ugali. Madalas, hindi all the time, but madalas, ugali ng babae yan. Yeah. Yes, yes. Ang Amen. tumataas. Amen. Sabay tawa ng tatlo kang armado, Tony. Agree ka agad yung Diba? tatlo eh. Agree yung tatlo eh. Kasi that is a decision, that is a reaction based on emotions. Yeah, yun. Diba? Hindi based on principle. Yes. Sabi mo nga ba, Tony, it's a deliberate decision. Mm. Inisip mo at nagpasya ka. Sa mga taga-subaybay natin ngayong gabi. You decided to let go of this. Yun. Yung anger mo, yung galit mo. I decide to forgive him, kalimutan ko yung galit ko sa kanya. Di, may atraso siya eh. Di, basta, kalimutan ko na. Mahirap yon. But you deliberately decided to do that. Yeah. So it's a principle at work. Paano naman pag emotion at work? Naku. Nako, ay mas ma-explain ng mga babae yan eh. Yung sinabi nga, mo, bigyan Rona, na- last week, eh, di ba? Sige nga. Well,
24/7 na the naman. other Saturday yun eh. Yung sinabi mo na, yung ugali ng babae na, ayoko na mag-sorry, makalimutan niya rin to. Magkakaayos din kami niyan, bakit nakalimutan niya. That is a decision based on emotion. And sino ang lugi? Ikaw o siya? Ikaw. Kasi karga-karga mo. Ay pag nakita mo yan nasa ganyang lugar, iiwasan mo yan. Yes, sir. Kasi baka maalala niya, may atraso ka sa kanya eh. Na di ka pa nag-sorry. Di ba? Naiilang ka ngayon. Eh kung marami kang kaganyan, at yan ang attitude mo na makalimutan nila, Small world na. mantakin mo sa dami na nakaganyan mo, ang mundo mo, paliit na paliit. Ah, Sir, mag-isa kahit na gaano lang. kalaki yung simbahan natin, pagpasok mo dito, doon din siya lalabas. Yung O, CR, diba? doon Yung din. CR pa, nakapila na siya. Eh, yung simbahan, maliit lang yung auditorium natin eh. Eh kung marami kang kagalit at yan ang attitude mo, pagpasok mo ng Jollibee, makita mo siya, sabay labas mo, hindi ka pa naka-order. Yung Diba? gutom ka na, biglang nawala. Iniiwasan mo. Kung kasama mo sa workplace, iniiwasan mo doon. Pupunta ng restaurant, andun siya, mamaya ka na. Sa canteen, mamaya ka na. So, ito yung sinasabi mo, Brother Tony, pag hostage ka, limitado ang freedom mo. Yeah, that's right. At ang worst nito, sir, may isang taong nagko-control sa'yo. Yun. Akala mo Yun. ikaw yung may dala na ng buhay mo, pero unknowingly, dala-dala ka na pala ng iba. Yun. Kaya, do not be hostage to your emotions. Do not be hostage to your anger. Sa totoo lang na isa sa napakahirap gawin, kuya. Pero kung hahayaan mo naman na ikaw ay manatili yung iyong galit sa puso mo, alam niyo sa totoo lang, ikaw din ang mahihirapan. Pag ang isang tao ay merong galit na nananatili sa kanyang puso, sigurado ikaw din ang magkakaroon ng problema eventually. No wonder there are times that we are emotional pag meron tayong galit. Minsan wala tayong mapaglabasan ng sama ng loob. Kaya minsan gusto natin i-post natin sa social media eh. Para pag may nag-comment, at least ay May nag-comment, nagsimpatiya. may nagsimpatya. Tapos i-PM ka pa Gagaan yung niyan. loob ko. Yun. Pakiulit Yan. mo nga yung post sa social media. Yan, pag nag-post sa social media, kasi Anong pinost? Anong hindi niya pinost siya? mapigilan eh. Anong pinost niya? Feeling sad. Yun. Yung sinabi mo last week na Feeling annoyed. ayoko namang ng ibang tao, di kagaya ng iba dyan. Yeah. New Year's resolution niya daw, Yun, di ba? kuya, Oo. na ngayong taon, hindi na daw siya magpapatama post. Yun. Hindi tulad ng iba dyan. Yun. Tapos may nag-comment, ipipm ka pa doon na yun. hahaba. Di ba? Mandakin mo. Ang gagalit mo isang tao lang, i-broadcast mo sa buong mundo, Yun. pinost mo sa social media account mo, Yun. anong gusto mo? Ano ina-expect mo yung tao na babasa sa social media account mo? Because of that, magsusorry sa'yo. Kung meron nakaatraso sa'yo, kung may galit ka, it's a personal thing. Yeah. Approach the person. That's right. Huwag mo That's i-broadcast, the biblical thing. ibandila sa buong mundo. Yeah, that's Ibandera right. mo sa buong mundo. That's right. Kaya napakaganda po na totoo yan eh. Pag ikaw ay hostage, kontrolado yung emotion mo, hindi ka makakapag-isip ng Yes, maayos, sir. anything na pwede mong gawin ay sigurado hindi magiging maganda ang magiging output. Kasi Yeah. may galit ka eh. Ano bang expect natin sa isang tao na galit, no, na punong-puno ng galit, na mag-expect ba ako sa isang tao na maganda yung maggagawin niya pag siya po ay full of emotion, no, na siya po ay talagang galit na galit. Nakakita naman tayo ng isang taong galit na galit, tama po, di ba? Di ba? Mambira sigurado. Nag-iiba yung countenance. Yeah. Alangan magsasabi yan ng I love you habang galit. Walang ganon. Sigurado mura yung aabuti natin diyan pag galit. Iyon. No, kaya maging maingat po tayo diyan. Huwag nating hayaan na tayo po maging hostage ng ating pong galit. Bagkus, hayaan natin na tanggalin yan and for sure, tayo po ay mafi-free pag mawawala yung galit sa ating pong puso. Iyon. Yan ang second point natin, Brother Tony, doon sa sinabi mong topic for tonight. Dagdagan ko yan ang third point, Brother Tony. Yung galit natin, huwag na natin patagalin. Yun. Dapat, alam mo ang attitude ng mag-asawa, patagalan ng kim-kim ng galit. Dapat ang attitude natin, Brother Tony, should be paunahan, mag-forgive. Yun. Not the other way around. Patagalan, kung sino makakimkim ng galit niya na hindi ka kikibuin, na hindi maayos yung samahan sa tahanan, yun ang naging batayan eh. And then, ini-expect natin kung sino ang mali siya mag-sorry.
Paano naman kung hindi pa gaano naintindihan ng spouse, ng husband o ng wife? Di habang buhay kayo, baka ganyan. Na may konting misunderstanding lang. Dapat ang attitude ng mag-asawa, paunahan mag-forgive. Yes. Now, there are certain reasons, some reasons, bakit ayaw mag-forgive, ayaw humingi ng tawad, humingi ng sorry. Ayaw mag-apologize. Kasi nga naman, may mga instances sa tahanan na merong metro ng taxi, Metro ng taxi. nagbibilang, Nagbibigay. nagbibilangan. Ikaw nga, parati ka lang nag-ano eh. Oh. Di ba last time, pa-sorry-sorry ka, tapos naulit na naman. So, ikaw ang makarinig ng ganyan, yung husband o yung wife, nakakarinig ng ganyan, naiipon sa isip yan, ba't pa ako mag-sorry? Binabalik din sa akin yung dati nang nakalipas na eh. Ang babae, sir, hysterical na, Hysterical hysterical pa. pa. Yun. Di ba? Ano ba ang prinsipyo natin? Pag nag-sorry, tanggapin mo na. Pag inamin yung mali, tapos na. Huwag mo na pahabain yung kwento. Ganun lang ba yun? Pag nag-sorry, tatapusin na kagad, uya? Brother Tony, eto, generally speaking, lalaki sa lalaki, Brad, sorry ha, pasensya ka na. Okay lang. Everything is reaffirmed or naayos lahat sa handshake. Tapos Okay na. na yun. Pag lalaki sa lalaki. Sa lalaki. Pag lalaki sa lalaki. Klaro, klaro. Pag nagkamayan. Pag babae sa babae, ay may chikahan pa yan. Hindi, ikaw nga, di ba? Ganyan yan, anuhan pa sila, bibiruan pa sila. Okay lang yan, babae siya, parehas babae. Ang nakakatakot ba doon, Tony? Ayan na. Yung lalaki sa babae. Babae sa lalaki. Yun. Kaya, ang dapat na attitude natin, pag humingi ng tawad, ang lalaki for this time, I will emphasize. Kasi, tayo ba doon, Tony, pag nag-apologize yung wife, tapos na. Okay, So, tapos totoo na. lang. Tapos na. Wala nang sabi-sabi. Wow. Ikaw Amen. kasi, mga ganun. Wala Grabe nang yung ganun tono ba ni Sir na Tony, no? Tapos na. Tapos na. Ganun lang. Ganun Minsan lang. nga, hindi mo na nga iniisip yun eh. Diba? Because you have already decided to forgive. So wala na yun sa amin. But again, generally, in general terms, karamihan, hindi naman lahat, karamihan. Pag ang husband ang nag-apologize sa babae, ano ang marinig ba na Tony? Maala ka dyan, ewan ko sa'yo. Ayan. Yung sorry mo, wala naman sa gawa. Oh, Ay, yun. Hanggang may- bibig lang. Diba? Ibig sabihin, yung simpleng atraso ng husband, umaatras at lumalaki. At bawat taon na umaatras, palaki ng palaki yung atraso mo. Ang atraso mo ay napakaliit lang, na late ka lang sunduin siya, or mga simpleng bagay ng kanon. Habang umaatras, bayir ba ito, lumalaki, naging murderer ka na eh. Pinatay mo na si Magellan o si Rizal eh. Di ba? Lahat na lang, ibibito na sa'yo eh. Bakit? It is not based on principle. It is based on emotion. Pangalawa ba dito ni? Hindi yan, mag-sorry ako, basta mag-sorry ka rin. Hindi ganun yun. Hindi yan yung magkakapantay kayo. Mag-sorry ako, kung mag-sorry ka, hindi siya conditional. Kung sino ang may atraso, humingi ng tawad. Kung sino na atrasuhan, sino yung offended, ang tamang prinsipyo, sabi mo nga, Brother Tony, I have already made a decision to forgive, to let go of my anger. So kung hindi man siya humingi ng tawad, okay ka na. Between you and God, okay ka na, Brother Tony. Nag-decide ka na, kalimutan ko to, forgiven na siya. Ayaw niya mag-sorry, hindi siya makatulog. It's between her and God. Yun. Kung ikaw ay mag-sorry at hindi ka tinanggap, husband, mga lalaki, makinig kayo, good tip ito eh. Maraming lalaki ang mahimbing ang tulog pag i-apply nyo itong prinsipyo na ito. Yan. Nag-sorry ka sa asawa mo, sa misis mo, hindi niya tinanggap, marami pang sinasabi, tapos ka na. Between you and God, you are clear. Masarap ang tulog mo sa gabi. Sino hindi makatulog? Yung ayaw mag-forgive. Yung hindi nagpapatawad. Yeah. Kaya lessons na yan, Brother Tony, yung sinabi natin kanina. That's right. It is a matter of principle, not a matter of emotion. Amen. Huwag na natin patagalin. Actually, Huya, bigla ko lang naalala. Pag ang isang tao ay galit, ang nature natin, gusto nating i-share sa mga kaibigan natin. Dahil naghahanap tayo ng magiging, Sympathize. magiging, Hingahan. maliban sa simpat tsaka kakampi. Kakampi.
in a simple term. Di, Diba? maglalabas lang daw ng sama ng loob. Yes, Para gumaan Para yung gagaan pagkain Yun. daw. Yun. Galing kay Yan. Ma'am Ara yun. Yan. Diba? Kasi may nagsasabi. Di ba? Para lang, Ano? Hindi, naririnig ko lang. Sabi nila, kaya nila nilalabas sa mga kaibigan para gumaan. Minsan daw kailangan may masabihan ka ng Para gumaan ang problema. loob mo? Para gumaan yung pakiramdam. Kailanman, Brother Tony, that is a false expectation. yun. Yeah. Bakit? Kanino mo dapat ilabas ang sama Doon ng sa loob mo? kagalit mo, doon sa dapat mong Panginoon mo kausap. na. It's a Biblical deliberate way. decision. Amen. Sabi ng Diyos, di ba, we are commanded to forgive. Amen. So the moment you make that decision to forgive, you are good with God. Amen. And then, pag nakaintindihan na kayo, nagbati na kayo ng nakaatraso sa'yo, you're good, tapos na. That's right. Kung dinamp mo, yung load mo, binigay mo sa ibang tao, palagay mo, magkakaayos ka? Mas maganda ang feeling mo? Hindi. But gagatungan ka nun. Yun. Sir, sasabihin pa, uy, bati na pala kayo, sis? Di ba yung sabi mo, ano? Alam mo, mga ganyan. Mga Alam mo, yung ganyan corona. talaga yan. Ako, sa akin yan, ganyan talaga yan. Naku ako sa'yo, naku talaga naman. Sigurado ka ba? Bati na kayo. Oo. Oh. Di ba? Parang Uwang-uwa parang yung serpent sa Sigurado Ayun. ba? Di ba? Oo. As God said, o, di ba? Magbibigay ng doubt yan. Grabe tama rin sa'yo. Magbibigay ng doubt sa isip yan, Brother Tony. Kaya alam mo, Brother Tony, sa totoo lang, pag ako ang ginaganyan, na-o-offend ako. Problema mo yan, ba't mo ibibigay sa akin? Totoo. Ayun. Anong kinalaman ko dyan? That's right. I'm not the right person na kausapin mo ng ganyan. Amen. Yeah, that's right. I am wasting my time. Amen. Kasi chismis na yan eh. Tinatapunan ng basura, sir. Anong kinalaman ko sa away nyo? Siyang kausapin mo. Yeah. That's right. Ba't mo ibibigay sa akin na sama ng loob That's mo? right. Kaya dapat maintindihan ng kabataan yan. Amen. Kasi pag hindi, pag nag-asawa sila, Naku po. Yeah. Makakasanayan Malaking yan. problema. nag-away Yes, kayong sir. mag-asawa, pag alis ng husband mo kinabukasan, umaga para magtrabaho, sinong unang hanapin ng misis? Kapitbahay. Yo. Alis. Para daw, i-offload mo doon. Oh. Grabe. Anong kalabasan nyo? Ay, mga chismosa kayo. Sir Roy, naalala ko yung baka sabihin nung naghahanap ng kausap, yan no, marami daw siyang counselor. Kaya ito gano'n ang ginagawa niya. Hindi counselor yun eh. That's right. Diba, alam mo, it's very un-Christian-like. Yeah. It's very unprofessional. Yeah. It is unfair sa kausap mo. Totoo yan. Kung ayaw niya. Pero marami rin kasi ganyan. Anong meron? Ayun. Anong latest? Marites, Ayun oh, di ba? na. Mas O kaya may marites eh. O, di ba? Yun. Pero hindi, the right principle is, wala siyang kinalaman. Eh, ito nga, di ba? Walang pagkakaiba sa social media yan eh. Ipinost mo social media, na-broadcast mo sa buong mundo Yes, eh. sir. Eh, ito, Marcia, alam mo ba si ganito mo? Kanto. Oh. Ay, nako, alam mo naman, Marcia eh. Basta, tapos na, alam mo ba ito? Buong hapon yun ang pinag-usapan nila. Buong Sir, maghapon buong nila. Hapon. Nag-lunch break lang sila. Pagkatapos tuloy sila uli. Ganun ulit. 8 hours, sir. Diba? 8 hours. Sir, may Oo. naalala, tuloy ako O yan, niyan. naalala si Ma'am Rans. Nasasabihin pa sa'yo na, mag-ingat ka dyan, tupa yan sa harapan mo, pero sa likuran mo nilalapa ka na. Opo. Yun, o, di ba? So, it will not add any gram to the solution. Walang may That's dadagdag right. na kahit ano That's right. para ma-solve ang problema because it is not a biblical approach. That's right. Iyan ang pangkaraniwang ano ng tao eh. How to address pag may nagka-atraso sa'yo. That's right. We go back to what the Bible says. It's a principle-based decision by the Tony, Amen. not based on emotion. Amen. Isa pa dito, Sir Roy, no? Ang problema niyan, pag nananatili yung galit mo dyan, yung pinagsabihan mo, galit na rin sa Yeah. kaaway mo. Tapos, kadamay na. yung dalawa lang talaga sila na merong issue, nagkabati na, yung Wow. isa galit pa rin sa naging kaaway mo. Ay, nakita niyang kapitbahay niya. Oh, Pinasa rin doon. nako. Dumami na sila. Oh. Eh, ito, pinasa rin sa kabila. Dumami. Yung dalawa nagkabati na, ito ang sasama ng loob. Yun. Di ba? Tingnan mo naman, that's the power of the tongue. Yeah. Based on emotions, pag hindi based on principle. That's Alam mo, right. dyan mga sirs, kung maalala mo Songbird, nandito pa yung isa naming kaibigan na ngayon, wala na. Ang sabi ko sa kanila, bilang isang kaibigan, dahil lalo na sa inyong mga young people, may mga kaibigan kayo. Sinasabi ko sa kanila, sir, na
kapag may narinig kayo against me, never attempt na ipagtanggol nyo ako. Kung hindi, yun na yung sinabi mo kanina, sir. Kung hindi naman makatulong sa paglago nyo. Kasi, ang mangyayari niyan, magalit kayo doon sa tao na nagsalita against me. Wala naman kayong problema. Narinig nyo lang. Dahil sa kaibigan nyo ako. Sinasabi nilang pagkaibigan, kailangan magkaibigan eh. Walang iwanan. Walang iwanan. Pero hindi yan yung biblical. Na kapag meron kang narinig, kaya sinasabi ko yan sa kanila, sir, na never na mag-attempt kayo na ipagtanggol ako dahil magagalit kayo doon sa tao. Sana wala naman kayong issue, sa akin naman yung may issue, pero kayo ang nagagalit, ako baliwala lang sa akin. Kayo yung naapektuhan na hindi makakatulong. Sila yung apektado. Yes, sir. Sila Sa'yo, yung okay apekta. lang. Okay lang. Baliwala Oh, sa'yo, na baliwala non-issue sa sa'yo. akin. Kahit na may Non-issue. nag-aatraso sa'yo. Yes, sir. Pero sa kanila, so ang point doon is, hindi ako naging blessing na kaibigan. Naging cause ako para masira yung maganda nilang attitude, magandang relasyon nila sa kapwa. Kaya sabi ko sa pag may narinig kayo, parang wala kayong narinig. At manahimik lang kayo. Hayaan nyo na. Dahil hindi naman natin kailang ipagtanggol yung isang tao. Dahil Panginoon ang magtatanggol sa That's atin. right. In a biblical way, the Lord shall fight for you. And ilagay na natin ang pagkakaibigan. Pag doon na nga, sir, sa pag-asawa, yun na yung sinabi mo, sir. Kayong may problema Bakit kailangan pa BFF? Alam mo ba, That's may right. away kami ni husband, ni Javi. Ayun na. Nagkabati na tayo, sir. Sila negative na Grabe yung pa kasabi iniisip. mo, Rona. Talagang, alam mo, BFF, Oy, nag-away kami ni BFF. Happy. Parang natural na natural. Akit ni Ma'am Ron. Yun. Pero sir, alam mo, kabilin-bilinan ng asawa ko dati na sabi niya, never na yung away natin dito sa loob ng kwarto lalabas. Dahil magbabati pa rin tayo. Nagbati na tayo, alam na sa paligid. Napapahiya tayo. Hindi lang ako ang napapahiya, pati ikaw. Kaya, team prep, learn. Amen, amen, amen. Isa pa po, naalala ko lang, Sir Roy, no? Maganda rin kasi na maging prinsipyo natin, lalong-lalo na sa mga kagrupo natin ng team preparation. Kasi naririnig natin kanina sa mga sinasabi, mga Mars, chismis, etc., etc. Isa po sa natutunan natin sa simbahan, no? Kapag hindi tayo involved sa away ng ibang tao, wag na tayong makialam. Yan. Pag hindi ka involved, huwag ka na maki-involve. Wag na. Tama. Ito kasi, Maliban po doon, wag ka nang makialam, wag ka nang magsalita patungkol. Issue nila yan. ano Wag daw ka nang yan kasi mag-comment. sa spokesperson. Spokesperson pa. Diba? Ang dami. Inaya si Sir Roy. Hindi ka naman spokesperson, bakit ka magsalita, di ba? Ay, Oo. Hindi ka involved eh. Oh. Kaya nga delikado eh, yung ganyan. sa totoo lang, ang pangit na maging ugali yan, lalong-lalo na sa kapag lalaki. Mas ikaw pa yung apektado kaysa yung... Hindi, katulad na sinasabi natin, kapag hindi ka involved sa naging issue, you better shut up. Wala Yun, kang dapat na sabihin, wala kang dapat na ikagalit, kasi hindi ka naman involved eh. Para saan yan na ikinagagalit mo kung hindi ka naman involved dyan? Kaya ikaw, team preparation, ito sa totoo lang, napakaganda na makasanayan natin ito. No? Kapag hindi tayo involved dyan, hayaan natin. Yes, sir. May narinig man tayo, ano naman, sa kanila na yun, bahala na sila doon. Problema nila yun. Tama. Pambira, ang dami-dami nating issue sa buhay, dadagdagan mo pa yung problema ng ibang tao. Di mas lalo lang tayo ng problema niyan. Di ba? Pagharap mo pa nga lang sa salamin, problema mo na. Ay, Problema yung problema ng ibang tao. Yun. Di ba? Pero sa team preparation, maganda to na makasanayan natin ito. No, kapag hindi tayo involved, you better shut up. Wala tayong karapatan na magsalita, wala tayong karapatan na magdagdag ng apoy, mag-comment regarding that issue. Hayaan natin na silang mag-solve ng problemang yan. At tayo naman, pinaka-the best dyan, ipanalangin natin sila. Hindi yung dadagdagan mo pa yung apoy sa naging issue, tapos hanggang sa napasa-pasa na, ang dami na na-involve, etc., etc. Naku. Pambihira, mas dumami tuloy yung naging problema mo na dapat wala naman. No? Kaya Team Prep, sana makasanayan natin yan. No? Kaya dumating man sa point na maaring ikaw ngayon ay young people, hindi mo pa nararanasan yan, yung mga sinasabi namin ni Huya. Uy, Siguro kasi ang dating lang sa inyo, madali lang. parang wala lang eh. Ay naku, pag sinabi ko sa inyo,
Pag nandyan ka na sa sitwasyon, ewan ko lang. Yan na. Pag nasa sitwasyon ka na, no, minsan kasi parang binababa-baba lang natin, no? Napakinggan ko naman na yan kay pastor, eh. Hmm. 'Di ba? I think kayang-kaya ko na yan gawin. Ang tanong, pag ikaw na kaya dumating sa point na ganyan, na sa sitwasyon na ganyan, tama pa rin ba yung gagawin na desisyon para ma-let go yung mga galit na namumuo sa ating pong puso? No? Kaya ngayon pa lamang po, makasanayan na natin yan, team preparation. Ngayon, ito, sinabi ko ito nakaraan eh, mag-isip ka ng taong naging kagalit mo. Ngayon, isipin mo. Ay, Oh. naku, madami daw sa... Sir, hindi niya maisa-isa. Hindi niya maano. Sobrang dami. Sabi, sino ba unahin ko? Alphabetical ba? Alphabetical. Pila-pila ba? Ibang bihira. Ano kaya ang unang, pag nakita mo siya, ano kaya yung mararamdaman mo? Ayun. Pag meron kang naramdaman, ibig sabihin, meron pang anger. Yung biglang yung ang ganda ng mood mo, tapos bigla mo siyang Bigla ka- nakita. No? Bigla na lang Nanginig. na nag-flashback lahat. Ay, Nung nakita mo siya, may problema pa tayo. Iyon. No? Kaya team preparation, sana nakikita natin yung kahalagahan ng usapin patungkol po sa forgiveness. Kasi pag dito pa lang being a young people, hindi pa rin natin ito nagagawa ng tama. Hindi pa rin natin na gagawa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Sigurado eventually, pag ikaw man ay mapupunta sa sitwasyon na meron kayong pag-uusapan na magiging asawa mo, sigurado hindi ka makakagawa ng tamang desisyon at sigurado yung sinasabi namin kanina ni Sir Roy, yung simpleng problema, lalaki at lalaki yan. Hanggang sasabihin mo, ito pala yung sinabi ni Sir Roy dati. Yun. uy, Ganto pala yun. ang laki Now ka. I know. Yun. Diba? Now I know. Huwag na sa dumaan doon. Wag na. Makinig na sila. Yes, sir. Okay, ngayon ba dito yung pinaka-last point natin dito sa key lessons on forgiveness. Do not wait for the other party to say sorry before you forgive. Diba? Napag-usapan natin sa first few episodes ng topic na ito, hindi pa siya nag-sorry sa'yo, forgiven na siya. Ibig sabihin, may nagka-atraso sa'yo, you have already decided to let go of your anger. Hindi ako gaganti, pinapatawad ko na siya. Huwag mong hintayin na mag-sorry siya. Amen. Bago mo siya patawarin. Una, number 1, tiyak mo ba na pag nag-sorry siya, papatawarin mo? Pahintay-hintay ka, sige nga, nag-sorry siya, papatawarin mo kaya? Number 2, what if hindi siya nag-sorry? Di karga-karga mo yung anger mo. Hostage ka na naman. Hostage ka. Balik sa pinag-usapan natin kanina. You are now hostage to your anger. Therefore, a very good lesson, take away from this na pinag-usapan sa topic na ito is, do not wait for the other side to say sorry before you forgive him or you forgive her. And then, napag-usapan naman ni Tony, forgiveness does not mean reconciliation. Oo. Pero ang importante, the first step is always forgiveness. Yung pag-reconcile, it will take time. It's a process towards maturity. Sabi nga ni Owen last week or the other episode na dapat may nagbabago. Dapat may nagmamature. Yung pinatawad, may pagkukulang, huwag mong i-expect naman na outright magkasundo na kayo kaagad. Reconcile na kayo kaagad. Hindi. Dapat one or the other should learn and grow bago sila makapag-reconcile. But at least the first step of forgiveness is already there. Totoo yan. Kaya napakahalaga nun na dapat yun munang uunahin. Meron munang forgiveness before reconciliation. Reconciliation. Kasi napakahirap naman na reconciliation kaagad kung walang forgiveness. Imposible yun. Kumbaga parang prerequisite yun na kinakailangan natin gawin when you want to restore your good relationship, no? Napakahalaga po niya na unahin natin at tayo ay matuto na mapagpatawad. And then, it is a two-way process when you want reconciliation. Dapat i-work out po yan ng bawat isa. Kaya, maaring sa ngayon, hindi pa na ibabalik, pero sigurado pag wino-workout natin at talagang totoo yung naging pagpapatawad natin, ang bihirang mababalik yun. Kaya, kung ayaw man natin dumating po doon,
sa hirap tayo na ma-restore yung magandang relationship, iwasan na natin na ano tayo, magkaroon tayo ng offense sa ibang tao. No? Kaya dapat team preparation, lalong-lalo na tayo, unang-unang makikitaan sa atin dito that we are matured spiritually. Because if we are matured spiritually, magiging matured din at magiging maayos yung ating pong ugali. Balikan natin yung sinasabi ng ating pong pastor. Ito yung programang ito para i-correct yung mga ugali natin na hindi na nakasanayan natin na hindi tama, bagkus babaguhin kung ano yung dapat nating gagawin. Kaya kung ngayon man ay may problema tayo sa ating pong attitude, anong gagawin natin? Hayaan lang ba natin na ganyan? Kinakailangan natin na mag-grow tayo spiritually. Yun. No? Sir Roy, baka may I-share ko ito ba ito? Yung na-post ko kanina. Kanina, nag-check ako ng email sa internet. May lumabas na, na picture na binasa ko. Natuwa talaga ako. Ito, hindi naman to, the principle is based on the Bible. Ito yung pinag-usapan natin. But ako'y natutuwa, sapagkat ang nag-post ito, hindi naman talaga siya pastor o ano eh. Yeah. Broadway actor to si Mel Gibson. And I would like to read. Pinadala ko sa Gideon sa group chat namin ni na pastor at mga Brother Al, Brother Joe. And sa atin. Yeah. Diba? Sabi niya dito, sabi ni Mel Gibson, to forgive silently and choose never to speak to someone again is neither anger nor resentment, but an act of self-preservation. It is to accept to let go of what belongs to the past without reopening the door to unnecessary suffering. It is simply to choose peace for yourself. Yeah. Alam mo, kung siya nga, kaya sabi ko, narinig at ang preach ni pastor. Diba? It's self-preservation. Inaalagaan mo ang sarili mo. Yeah. Na hindi ka hostage sa sama ng loob, sa ill feelings, etc., etc. Right. Kung siya nga, nakapagsabi ng ganun, how much more yung mga young people ng church, yung mga taga-subaybay ng The Preparation Show, na nakikinig, napapakinggan nila na ito ay mula sa Biblia. Huwag na tayo maghintay na may magsabi pang ibang tao na makita natin, uy, si ano nga, ganito nga, ganito. Long before nila sinabi yan, nakasulat na sa Biblia ang mga ganyang prinsipyo. Long before na isila ang mga tao nagbabanggit ng ganyang prinsipyo, nasa Bible na yan. Pakinggan natin at paniwalaan natin. Sapagkat naandyan na sa Bible eh. Kaya nga sabi ko, napakinggan ata ng artista nito, yung preaching ni Pastor Will eh. Na alagaan mo ang sarili mo. Tanggalin mo ang hatred sa sarili mo. Tanggalin ang sama ng loob sa sarili mo. Be at peace with yourself and with God and yung tao nakaatraso sa'yo. Brother Tony. So, importante na maintindihan natin. Yung pinag-uusapan natin dito, young men, young women, ito ay may pinanggagalingan sa Biblia. Hindi ito galing sa atin. And in fact, pati tayo nabibless ako sa pinag-uusapan natin eh. There are times na I need what we are discussing. And I believe sa mga taga-subaybay natin, marami dyan mga may asawa na. Marami dyan kaedad ko o kaedad ni Brother Tony. Hindi na mga young people to. But sila nag-feedback sa atin na maraming salamat sa pinag-uusapan sa show natin na sila ay nabibless. Lalong-lalo na Brother Tony, mga bata, young men and young women. Sana naman kung ang mga nauna sa atin ay pinagpapala, sana nakikita din ito ng mga nakakabata. Lalong-lalo na sa mga kagrupo natin ng team preparation. Huwag na natin sayangin yung pagkakataon natin na matuto tayo. It's already too late kung gusto lang natin na matuto pag nandun na tayo sa sitwasyon. Huli ng lahat. Palaging sinasabi po yan ng ating pong pastor. Kaya ngayon pa lamang po, napakaganda na i-check natin yung ating mga sarili. No? Kung ito ba talaga ay ating pong nai-apply na po sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. No? Merong ganitong klaseng programa na palaging umaalingaw-ngaw. Actually, yung binabahagi natin dito, hindi naman tayo lumalayo sa ibinabahagi ng preaching ng ating pong pastor. And of course, from the Bible principles na ibinabahagi sa ating pong simbahan. Kaya masasabi talaga natin na we are on the right track. Yeah. Kasi kung tayo po ay maghahanap ng mga principles outside the Bible, maghahanap lang tayo na magpapa-feel good sa atin. Emotion yun eh. Diba? Gusto natin maghanap ng mga magagandang quotes online. Tapos mga ginagawa nating quotes na yan, gusto nating i-share over the internet. Diba? Pambira, ang daming pwede nating
i-share na biblical principles kesa maghanap tayo ng mga quotations ng mga hindi naman natin kakilala. Diba? Kaya salamat dahil meron tayong institusyon Yeah, correct. na palaging nagtuturo sa atin. We are not perfect, mga kapatid. Kahit kami dito, pag ito po mga bagay na ito pinag-uusapan po namin, hindi naman ibig sabihin na Nandiyan na tayo. nandiyan na tayo. Hindi, nasa proseso pa rin kami ng ng paglago. Nasa proseso pa rin kami ng pag-aaral para mas ma-apply namin ito sa pamumuhay. It's only by the grace of God, Amen. Brother Tony. It's only by the grace of God. Kaya sana team preparation nakikita natin yung blessing sa ganitong klaseng topic po natin about forgiveness. Brother Tony, habol ko lang. Marami sa mga kabataan ngayon, pati yung mga may edad na, di ba? Ang iniisip nila, the secret of youth. Paano na mukhang bata ka pa rin. Yung iba dyan, natatakal ng kilay, tapos magdodrawing ng kilay. Yung iba, foundation, etc., blush on, etc., di ba? Yung iba, maaga matulog, naglalagay pa ng cucumber sa mata o yellow, whatever. Yellow, ipapahid sa mukha, di ba? Mga ganyan. Alam mo, number one secret ba nito ni na gusto mong mukhang bata ka parati At maganda palagi. at maganda parati, matuto ka magpatawad. Yun. Amen. Nakaka-fresh. Nakaka-refresh, wala kang stress sa buhay. Amen. And there is science behind that. It takes more facial muscles to frown than to smile. Sumangot. Smile kami palagi sa'yo. Nakakapagod yung parati ka nakasimangot. Yan, si Sir. Ma'am. Si Ma'am. Nakakapagod, no? Nakakapagod yan ba, Tony? Lahat ay nakasubok niyan. And ang pangit mo, tinapad nakasimangot ka. Pangit mo. It takes lesser muscles to smile. Nakaka-refresh pag ngumiti. Amen. Mukha kang bata parati. Pag parati ka nakangiti, ba, Tony? That's Yeah. right, that's right. Maliban pa diyan, madali kang lapitan ng tao pag palagi kang nakangiti. Yun. Yes, sir. Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, ang pagiging mabuti ay tamang pagpili para sa sarili. Yes. Yun. Magandang Thank prinsipyo. you, sir. Thank you po, Pastor. Tamang pagpili. Sir Roy, yung para tanong sa- ko last week, yung sinabi ko Ang tanong mo na last week, yung time heals. Diba? yun. Yung sinasabi Time ng heals. na... Yan ang mahirap yung sa'yo. Pambira. Kung kailan patapos yung oras Kasi natin, hindi ako makasingit ilalabas eh. mo bigla yung time meals eh. Hindi kasi, sir, ang realization ko lang, yung sa mga, actually yung sagot is ano doon na sa napag-usapan natin. Ang sabi nga ni Sir Roy kanina, di ba? Kasi sasabihin mo, mapatawarin kita, pero ngayon, hindi mo na mababalik yung dati natin. Parang kahit sa magkaibigan, ganon. Naalala ko kapag nag-share tayo ng gospel, yung doon sa, yung assurance, yung sinashare natin, di ba? Kapag nagkasala, halimbawa, nagbibigay ka ng kasalanan doon yung bata, nagkasala sa magulang, di ba? Example natin, ang nawawala lang is yung fellowship. Pero yung relationship sa yung magulang is andun pa rin. Parang ganun din sa magkaibigan at sa mag-asawa, ganyan. Ang nawawala lang yung fellowship. Kumbaga parang, yung nga siguro yung tanong or nasa isip ko na time heals, kumbaga parang hindi na yung katulad ng dati na nagkakape-kape kayo, ganyan, nagchika-chikahan kayo. Forgiven na walang Oo. reconciliation. Oo, yun. Kaya yung sasabi ni Sir Tony kanina, yung reconciliation na talagang andyan din siya, ipagpe-pray mo rin talaga siya at yun din yung narinig ko sa ating pastor. Pero syempre, ando pa rin yung heart nating mag-forgive. Kaya ang nawawala talaga dyan is yung parang fellowship nyo. Ganun lang. So, yun sir, yung na-realize ko sa tanong ko, sir. Yeah, yung pinag-usapan natin kanina about forgiveness and reconciliation. Opo. Yung reconciliation will take time. Ah, Sabi nga ni Owa, ni Pastor last time, di ba? yes po. Kasama sa reconciliation, dapat merong responsibility yung isang party to grow, to mature. May pagbabago dapat yan. Yun ang sinasabi mo na it will take time. Bago sir. sila maibalik na sa maganda samahan na reconcile sila. Yung iba naman, yung sinasabi ng time heals, is ayaw humingi ng tawad. Hoping na makalimutan lang yan. Hindi siya nahihil. Nakalimutan lang. Yun. Pag nakita mo uli, sisiklab na naman. Naku. Yun. Ay, naalala ko, may ataso pa pala sa akin yan. Di man na nag-sorry, katagal-tagal na. Yun. Para utang lang pala, sir. No? Oo. Kaya, kung gusto mo na wala kang utang sa iba, magpatawad ka na kaagad. Yun. Yun dapat. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Ara, baka may mga nais kang dagdag dyan. Ayan, sir. Napakaganda po ng reminder po. At ang nakita ko nga po dito na lagi po nating pipiliin team preparation yung magpatawad. Ayan, lagi nga sinasabi dito ng
nung mga nakaraan na yung forgiveness po is a choice. So, piliin po natin kasi isipin natin, sir, kasi tayo rin naman, nagkaroon din naman tayo ng pagkakasala sa iba. So, ano yung ginagawa nila? Pinatawad rin naman po tayo. Naalala ko yan, sir, sa area. Ano naman po ito? Kasi, parang may time na shout out po sa mga kanila. Naiwanan ako ng sasakyan namin sa area. Alam mo ito ng mga Sino kasama ba yung ko. driver ninyo? Tapos, Alam ko sir, yun. hindi, yun. Though hindi rin naman po niya alam, di niya na-notice na wala ako. Ako rin naman, mali din. Di ako nagsabi. Parang gano'n Ano na, naman? antayin ako. Tapos, sir, pag labas ko siguro segundo lang, nawala na yung service. Grabe, sir, yung parang andun lahat, naasar ako kasi wala akong dalang cellphone, wala akong pera. So, wala akong pamasahe, na gano'n. So, yung paramdam ko na naiinis talaga. Yun nga, sabi yung kanina, Hirap na nun. pagkagalit ka, kung ano na lang naisip mo. And yun, bumalik naman. Nung pagbalik, parang may hawak ako isang bottle. Ganun ko. Parang inanong ko dun sa, dun sa, tapos iniisip ko, bandang huli, yung ginawa ko pala, hindi maganda. Act po yun na pag galit ka, pag naiinis ka. Kaya nga, sabi ko nga, sa pinag-usapan natin, hindi talaga pag nasa pagkakataon tayo ng gano'n, nagagalit tayo, palagi nating isipin, mag-decide tayo palagi na wag kang gumawa ng bagay na pag maging maayos ka na, naisip mo, ay, mali pala yun. Kaya lagi po nating isipin, mag-isip po tayo ng maayos, ng mabuti, every time na meron pangyayari sa atin na hindi natin gusto. Kaya yun nga po, yung forgiveness po is a choice. Palagi po natin yung tatandaan, team preparation. Bagamat meron din naman, sabi ko nga kanina, meron din namang naasar sa atin, pero pinatawad tayo, di ba po? Kaya isipin Yun. po natin yung ganong mga bagay. Kaya yun, maraming salamat po sa programa ito dito sa ating topic po na talaga namang very timely po at hindi na wawala sa uso ang topic po na ito. Amen. Maraming salamat, masalamat, Ma'am Ara. Alright, so sa pagkakataong ito, Huya Sir, shoutout muna tayo sa ating mga naging viewers. Shout ngayong out gabi. sa mga sumusunod. Juana Marie. Madam Christy Deza, shout out to you, Madam Christy in Cavite City. Princess Councilier, Glorin Flores, all the way in Zambales. Glorin, shout out to you too. Verge Azia, Amen, Ma'am Julius Bird. Malamit, Richard Kimayong, Ma'am Floy Richard. Solomon, Pastor Gomer Marciano, Ma'am Noyce Navarro, all the way in France, Pastor Lowe de la Cruz, Ma'am Maricris Mariano, Ma'am Cyril Dumenden, Pastor Rico Formanes, and Marnie Pakapak. Shout out to all of you. Total viewers for tonight is Kita ko, sir, 40, pero hindi ko po alam kung yung latest, yung updated. Apo. Okay, Around 40 different 60 gadgets. Ayan. Alright, so nakaready na ba mga pictures natin? Hindi na ito yung katulad last Friday Uy, Alright, sige. Makikita na natin yan. Alright, Ma'am Ara. Ayan. Please, Ayan, mula po sa grupo ng Team Fearless. Maraming salamat kasama natin dyan. Ayan, si Brother Sam, kasama natin si Sir Nino. Thank you so much po sa pangunguna yan ni Sir Emilio Daef. At ganoon din po sa Team Steadfast, sa pangunguna po ni Sir Dave. Thank you so much. At ganoon din po sa Team Purposeful, sa pangunguna ni Sir Alfonso, at sa Team Patient, sa pangunguna po ni Sir George. Maraming salamat po for Amen. watching. Amen. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay team preparation. Bago ko makalimutan, please save the date. This coming April 1. Ayun. yes. Yun! April Please save the Fools. date. Totoo yan, Brother Tony. Yes. Totoo yan. Hindi yan April Fools. True na yan. True. Okay, true. Yes. So, please save the date, team preparation, dahil yan po yung binubuo po nating event this coming April 1. Uy! Team preparation goes to Tagaytay 2025. Wow! Ginawa na natin ito Yun. last year. Gagawin natin ulit ngayong pong taon. So ang ating pong pastor excited na makasama po natin, na makasama tayo muli, no? Na tayo po ay magkakaroon po ng session ulit po doon sa Tagaytay. And we are Wow. praying na ang bawat members ng team preparation ay makasama on that said date. Huwag kayong mag-alala kasi yan namang date na yan ay napirmahan naman ni Holiday. Presidente na yan po ay holiday. Yun. Kaya we are praying. Pinakausapan natin. Pinakausapan natin, tinawagan ni Ma'am Say, no? Yes. Kung hindi mo, ay, Pag hindi ka. Ay, sorry, baka may sabihan iba. Alright. So, alright, magpaalam. Ma'am Say, ikaw na nga. Ano po,
Muli, gusto ko po kayong batiin at maraming po salamat sa lahat po at lagi pong sumusubaybay sa amin. Malaki po kayong blessing. At gusto ko rin pong batiin ulit ang team preparation, ang team patient. Good evening po sa inyo. Next week, magkita-kita po ulit tayo. Pati po ang Central South family. At sila po ngayon, ang mga mothers and fathers sa Gaon ng Fellowship. Magandang gabi po sa inyo at ingat po kayo pa uwi. Mami, ingat ka at see you later. Amen. Ma'am Sai, maraming salamat. Ma'am Rons. Yun, muli maraming salamat sa lahat ng viewers natin at I hope naging blessing muli kami sa inyo kung gaano kahalaga na meron tayong forgiving spirit. At tandaan natin, it is a choice. Nasa atin ang pagpili. Tulad ng sabi ni Pastor Hill, ang pagiging mabuti ay tamang pagpili para sa sarili. Kaya kung Para sa gusto atin nyo na palaging maganda, palaging fresh na sabi ni Ma'am Sai, piliing nakangiti para hindi mukhang sawi. Yun. Grabe yun. Pasok pa rin yan, ma'am. Amen. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ma'am Ara. Ayan, syempre dugtungan ko lang din yung sinabi din niya ng ating mahal na pastor nung nakaraan. Sabi niya, ang laging galit at may kagalit ay pangit. Ay. Ayun, kaya para hindi tayo maging pangit. Kayo nang bahala saan kayo Oo. pumili. Eh, yun, magpatawad. Dahil sabi nga ni Sir Ivan kanina, eh, pag lagi kang nagpapatawad, masarap yung tulog mo. Ayan, wala kang kagalit. Kaya yun, maraming salamat. Napakaganda po ng ating naging topic po sa gabi pong ito. And thank you po sa lahat ng nanood po. Sa lahat po ng live audience natin, thank you so much. Amen. At syempre Thank you, sa thank you. ating Thank you. interpreter ngayong gabi, si Ma'am Leia. Maraming salamat Amen. po. So yun, magkita-kita po tayo sa susunod po na episode ng ating programang The Preparation. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Aras. Huya, sir. Shoutout din sa mga kasamahan ko sa Naval Inspector General's Office at yung mga nakapag-live attendance dito ngayong gabi. Joshua and JM, shoutout to you. Lenlen Regalado, again, once again, Madam Christy, shoutout to you, Madam. Maraming salamat. Hope to see you next week. Face-to-face po tayo, Madam, sa office ko. And of course, special shoutout, Madam, kay Sister Christy. Love you to the max. Amen. Salamat. Amen. Amen. Alright, so shout out sa lahat ng mga aking po mga ka-area ng Northeast family. Thank you for tuning in. And of course, sa lahat ng members ng team preparation, see you this coming Sunday because we will have a meeting to finalize our event Kaway-kaway, this coming kapatid. April 1. Okay? At syempre, sir, gusto rin nating batiin advance ang ating Yes! isasama Ay, oo nga host pala. po natin. Thank you. Advance happy birthday, Advance happy Ma'am birthday, Rona. Ma'am Rona. Yun, happy birthday, Sister Rona. 23. Happy birthday, Happy birthday po, Ma'am Happy Rons. birthday po, Ma'am Thank you Rona. po. Amen, amen. Thank you po. Sana po ay mabusog nyo po kami. Yan. Yes. Hindi. May, okay na ito si Ma'am Ron eh. Yan, alright. Alright, so sa lahat po ng mga members natin ng team preparation, see you this coming Sunday sa ating pong fellowship para i-finalize natin yung ating pong plano. Alright? So magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you for tuning in. Yahoo! See you next episode! As we're walking in the light, we keep on walking when we fellowshipping with one another. As we're walking in the light, for there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. We keep on loving when we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's hearts. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's hearts.